Oras po 6:37. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsusolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ano ba ngayon? Ikawalo po na po sa buwan ng Feb-ibig 2024. Kumusta naman po kayo? Tayo ay feeling weekend na, bagaman at bukas pa po ang holiday. No? Tomorrow is a special non-working holiday. Deklarado po ito by virtue of a proclamation number 453 declaring Feb 9 a special non-working holiday. Gayon din, on Saturday, bagaman at marami po sa atin ang walang pasok on Saturday, by virtue of proclamation number 368, special non-working holiday po ang Feb 10 dahil ito po ay Chinese New Year. Dos Kumpanieras. Sa mga papasok po bukas, papasok sa Saturday, kayo po ay entitled sa additional 30%, no? Yung mga papasok on Saturday at saka bukas. Pag hindi po kayo pumasok, ito po ay no work, no pay dahil, no, ayon po sa ating batas, kapag ka hindi pumasok on special non-working holiday, no work, no pay unless meron po kayong kasunduan sa inyong collective bargaining agreement o kaya naman ay company policy na nagbibigay pa rin ng sweldo kahit hindi pumasok on special non-working holiday. Dos Kumpanieras. Again, entitled po kayo sa 30%, no, additional 30% sa inyong daily wage kapag pumasok kayo on a special non-working holiday. Dos Kumpanieras. Tonight po, dahil medyo napansin ko yung mga questions ng ating mga kababayan ay patungkol na din sa lupa, mana. At kapag kamana, automatic, lupa, dahil yun ang madalas natin na pinag-aawayan. Kaya naman tonight, lupa problems po tayo, open. Ang ating talakayan may patungkol sa mga lupa na madalas pinoproblema natin. Dos Kumpanieras. Although kapag may problema po kayo sa lupa, ay matuwa kayo. Bakit? Ay, ibig sabihin, yung chances are meron kayong lupa. Hindi nyo naman po problemahin ang lupang hindi sa inyo, hindi ho ba? Di ba? Ibig sabihin, good indication yan. Ibigay nyo sa akin at akong problema para sa inyo. Di ba? Anyway, samahan nyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Meron pa rin po tayong bonus question at napauna ko na po ang talakayan patungkol doon sa yung sagot doon sa ating bonus question tonight. Dos Kumpanieras. Unang ito po ay pre-picked questions, yung mga ipinadala ninyo sa akin, ini-screenshot ko sa ating mga previous talakayan itong mga nagdaang araw. Dahil sayang naman kung nagtanong sila tapos hindi man lang nasasagot, sayang naman po yung effort. Bilang pagbibigay pugay na din at pasasalamat at pag-honor na din sa kanilang patuloy na panunood, sa inyong patuloy na panunood at pakikinig sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Okay, unang question. Ito po, papasadahan ko na yung mga pre-picked questions kasi kinumpile ko po yung mga ipinadala ninyong questions. Lahat po ito galing sa inyo,
sa ating mga tagapakinig. Gusto ko po kasing bigyan ng pagkakataon ang lahat na masagot yung mga katanungan nila. From time to time, bagaman at medyo natatagalan, hindi po nasasayang ang inyong effort na maipadala or sa pagpapadala ng inyong mga questions. Dos Compañeras. Abangan po sa ating talakayan yung ninakaw na titulo at naibenta ang lupa. Kung meron pong ganyang sitwasyon, bagaman at depende po pa rin sa sitwasyon ng applicable legal provision at mga diskarte nito, but at least more or less, you have an idea of what you're going to do. Also, yung naibenta na ang lupa niya ng ibang tao. So, ito po yung sitwasyon na sasagutin natin. Another thing, hindi siya binigyan ng lupa kasi babae siya. No? Ibig sabihin, hindi siya binigyan ng mana dahil babae siya. No? At gusto niyang makaparte doon sa lupa na ibinigay sa mga kapatid niyang lalaki. Ito rin, lupa problem, nawala o nasunog ang titulo ng lupa. So kung meron po kayong ganyang concern, tatalakayin po natin yan tonight. Dos Compañeras. Isa pa rin po sa ating tatalakayin yung iniipit na titulo ng lupa. So kung meron po kayong sitwasyon na ganyan o meron kayong kakilala na merong ganyang sitwasyon, makinig dahil papasadahan po natin yan tonight. Dos Compañeras. Meron din pong question dito tungkol sa ninakaw na lupa. No, attorney, paano naman nananakaw? Nasa paso ba yan at nananakaw? No, yan po ay sasagutin natin. Kasi maaring yung lupa, tinake over, ibig sabihin ginigrab, land grab, o pwede din naman na ninakaw ang titulo ng lupa. So ang sabi niya, ninakaw na lupa. Dos Compañeras. Tatalakayin po natin both, no? Yung pag-occupy, pag-take over doon sa kanyang property, at the same time, yung pagnanakaw ng kopya ng titulo ng property. And another question, kapag merong deed of conditional sale, ibig sabihin po may kondisyon bago pa mailipat ang ownership ng property, pagkatapos ang seller ay namatay, ano ang maaaring gawin ng buyer? Dos Compañeras. Kasi syempre po, di ba, para maiparehistro mo ang property, ay kakailanganin mo ng deed of absolute sale na gagawin lamang kapag pagado na ang property. Ang problema, bago ka pa makapagbayad ng full, namatay na yung seller. So paano kayo ngayon magkakaroon ng deed of absolute sale? Sino na ba ang pipirma? Dos Compañeras. Yan po ang mga tatalakayin natin tonight. Kaya naman po, stay tuned at antabayanan kung meron kayong mga kakilalang may parehong problema, baka po magkaroon kayo ng idea sa ating talakayan tonight. Pagpupugay po muna sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga nanonood sa DZRH TV live stream sa YouTube, especially kay Ma'am Chona nanonood sa atin sa Las Piñas, Mario Salenillas nanonood sa atin, may question din siya, at meron ding si Harold Del Rosario. Magandang gabi sa iyo, Ginoong Roel Resio. Daddy Roel, magandang gabi sa iyo. At yung mga nanonood po sa atin sa Facebook, sa DZRH Dos Compañeras. Nangunguna sa atin si Tita Ami Miraflor Garcia, ganyan din Eduardo Narvaez. Sabi niya, dito po ako. Nagpapa-attendance. Magandang gabi sa iyo, Miss Roxanne Costo. Raymond Batala, nanonood sa atin sa Laguna. Gael Enriquez, magandang gabi sa iyo. Ganyan din si Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii. Federico Bagisi, Moonbits, hello. Ganyan din si Rico Manalo, Vivian Minaygo Cobero, at Butch Gargantilia.
Nagpapa-attendance lang dyan sa Barangay Castilla, Palo, Leyte. Malipayong gabi kaninyong tanan. Tama ba yung Bisaya kasi yun eh. Mami Belen Rivera dyan sa Santo Tomas, Batangas. At si Violeta Montecalvo, Wilson Aldea. At si Ma'am Nesefora Vito Anda. Magandang gabi sa iyo. Mary Ann Rocha Manabat. Miss Marilu Di Guzman. Si Ronald Dongalio. Ganyan din si Irene. Ma'am Irene Almodovar at Corazon Buhain. Magandang gabi sa iyo. Nanunood din po sa atin si Mizen Hamilia Abetria Irene Almodovar, Ramel Maluto at Peterlyn Sanchez. Magandang gabi. Nanunood sa atin dyan sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Dos Compañeras. Boyax Orsal, magandang gabi sa iyo. And Andy Marquez at Christian Bacolod. Si si Gael Enriquez and si Valentino Poncia, Mark Darrell Landrito, magandang gabi po sa iyo. Dos Compañeras. At syempre, tutuloy-tuloy na ba tayo? Magko-commercial muna. Magko-commercial daw muna. Pero, again, meron pa rin po tayong bonus question kung saan isa pa ang mananalo ng 500 pesos. Ang tanong, ilang porsyento ba ang madadagdag sa sweldo kung papasok bukas o sa deklaradong special non-working holiday? Dos Compañeras. Ipadala po yan bilang private message sa akin at dun po ako pipili ng mananalo tonight. Yan. At sa Sabado po, ipapadala ko ang premyo. Si Maria Salinillas ay merong question, kaya sasagutin po natin yan sa atin pong pagbabalik. Kaya din yung mga binanggit kong mga topics, bibigyang pansin po natin. Dito lang po sa DZRH Dos Compañeras, kasama pa rin ang nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin in general lupa problems. Ayan. So, unang tanong, paano kapag ninakaw ang titulo ng lupa at naibenta sa iba? Ito yung question niya. Kung ninakaw ang titulo, pwede bang makakuha po ng bagong or panibagong kopya? Dos Compañeras. The answer is yes. Pwede kang makakuha ng panibagong kopya, pero hindi ganoon kasimple yun. Bakit? Kailangan mo pong idaan sa legal na proseso ang pagkuha ng bagong kopya ng owners, yung bagong owner's title or owner's copy of title. Bakit? Kakailanganin po ninyong dumulog sa korte. Pero bago pa yan, mag-i-execute kayo ng affidavit of loss, at isasubmit ito, ay papa-annotate ninyo ito sa Register of Deeds. Pagkatapos, kukuha kayo ng certified true copy ng inyong title na nandoon sa Register of Deeds, bearing yung reflecting yun pong annotation na nawawala ang kopya ng titulo ng property ninyo. Dos Compañeras. Pero syempre, yun pong magpipetisyon nito, either yung nakawala o yun pong nakawala or yun pong may special power of attorney na inisyuhan nung nagmamay-ari. Kasi ganito po kapag nawawala ang titulo. Kapag ang copy ng title ay in the possession of somebody else other than the owner, yung registered owner, ang mag-i-execute po ng affidavit of loss ay yung magsasampa po ng kaso ay dapat po ay yung owner. At the same time, magti-testify po kung sino man yung nakawala ng kopya ng titulo. Pero, kung halimbawa po, there are several owners doon sa property. Ibig sabihin, may co-owners. Halimbawa, mag-asawa. Ang mangyayari, kung isa lang po ang magsasampa ng petisyon sa korte, i-authorize po nung isang asawa yung kanyang, halimbawa, si Mr. ang magsasampa ng petisyon, si Mrs. dapat ay mag-authorize kay Mr. na magsampa ng kaso. Bakit? Kasi
bubusisiin po ito ng korte, no? Titiyakin kasi baka naman ninakaw pala or nawawala pala ang title mo, no? So baka ito naman ay tinago lang nung isa at gusto mo lang makagancho o gusto mo lang maka-take advantage, no? At yun pala ay itinago lang, gusto mo siyang magulangan. O kaya naman, baka ito naman ay isinangla mo, pagkatapos gusto mo lang gulangan yung pinagsanglaan mo, kaya ka kumukuha ng bagong kopya. So titiyakin po ng korte na talagang nawawala o ninakaw at beyond recovery na itong kopya ng titulo na dati nang nai-issue sa inyo. Dos Compañeras. Hindi po ito kagaya ng pagkuha ng kopya ng inyong marriage certificate or birth certificate kung saan pwede kang dumulog or unli ang inyong pagre-request dito. Isa lamang po ang ini-issue, one at a time. Pero habang existing pa yung owner's copy, ay hindi po mag-i-issue ang Register of Deeds unless of course meron pong order mula sa korte na sinasabihan na, Register of Deeds, may petition dito at granted yung petition niya, issuehan mo siya ng bagong kopya ng titulo itong may-ari na ito. Dos Compañeras. Kaya nga po pakaingatan ang ating kopya ng titulo, yung original, dahil hindi po tayo basta-basta makakakuha nito. Kung ibibenta po ninyo ang property, at wala kayong kopya ng yung original owner's copy, abay mahihirapan pa rin po kahit pa yung bumibili because kailangan pong dumaan sa proseso na sa korte ang pagkuha ng bagong owner's copy. Dos Compañeras. Eto, may question po dito. Attorney, may karapatan po ba ang kapatid ko na kunin ang lupang binigay sa akin ng aming mga magulang? Nakapangalan na po sa akin ang lupa mula pa noong buhay pa ang mga magulang namin. Binenta po nila ang parte ng lupa na hindi ko alam at yung buyer ay nagtayo na ng building. Nagbabanta po silang kakasuhan ako. Ano po ang dapat kong gawin? Dos Compañeras. Actually, ano ba ito? Kasi gusto kong malaman, ito ba ay bahagi ng mana pa dapat? Buhay pa ba yung mga magulang ninyo? Kasi baka kasi kung patay na ang magulang or isa sa mga magulang at sinasabi nila, sobra-sobra ang natanggap mo nung nabubuhay pa ang mga nanay at tatay natin, and therefore, magbalik ka ng porsyento nito dahil hindi magiging patas ang ating manahan. So, ibig sabihin ay ini-invoke nila yung karapatan nila na i-liquidate, i-collate ang property, including yung mga advance na sa iyong mana. Baka ganun ang nangyayari dito. Dos Compañeras. However, hindi rin natin alam kung anong ipapang circumstansya. It's difficult to determine kung to what extent. Pero based sa iyong sinasabi na meron kang title ng property at ikaw na, and therefore, ikaw na ang presumption of regularity of your title. Pangalawa, indefeasibility of your title. Pangatlo, na ikaw talaga ang may-ari nito dahil meron kang titulo. So therefore, pwede mong sabihin na ako nagmamay-ari dito, may title ako. But then, magandang humanap ka na ng abogado. By the way, kung halimbawa, since you are the registered owner at naibenta ang property or nabahagi na ito nang wala kang pahintulot, maaring ito ay nasecure sa pamamagitan ng fraud o panloloko o pandadaya, pandibipeke ng dokumento, at maaari ka magsampa ng kasong kriminal at humingi ka rin ng mga danyos perwisyo. Dos Compañeras. At since nasa pangalan mo naman ang lupa, o ibig sabihin ang titulo ng lupa, pwede mong ipadeklarang walang bisa ang naging transaksyon doon sa property, like yung pagbebenta sa ibang tao. At pwede mo bang kagaya ng binanggit mo, nagtayo na ng structure doon sa property na nakarehistro sa iyo, pwede mo siyang ipa-check, dahil wala siyang karapatan because ang property ay pagmamay-ari mo at ang
seller, nagbenta sa kanya, ay walang karapatan sa property based doon sa record, no? Kung so on its face lang, ano? Kasi kapag ka may title at kung sino ang nakapangalan, yun ang may karapatan na magbenta o mag-transact sa property, unless of course merong special power of attorney na nagmumula doon sa nagmamay-ari nito. Dos Compañeras. Kaya napakahalaga po noong special power of attorney. Kaya lang we also have to be sure na tama, na totoo yung special power of attorney. Dos Compañeras. Kung kayo po ay nagdi-deal ng property or bumibili ng property, mahalaga po na i-ascertain ninyo, makausap ninyo, nasaan ba yung owner, bakit hindi siya nakikipag-transact, no? Especially kung ito ay hindi yung real estate broker na lisensyado, no? Kung ibang tao na hindi licensed real estate broker at ibang tao, hindi yung may-ari ang nagtatransact, pilitin nyo pong makausap yung registered owner para ma-ascertain ninyo kung totoo nga ba, no? Bakit hindi siya ang nagdi-deal sa property? Compañeras. Ayun. So, yun po yung mga basic tips, ano? So, kung ikaw ang buyer, make sure na nag-exercise ka din ng due diligence para hindi masayang yung investment mo, no? Chances are, no, kung kapag ka ikaw ay bumili ng property na nakapangalan sa iba na walang authority, sayang ang pera mo. Di ba? Sayang na sayang. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, Leo Havares, Revelito, Magallones, gayon din Ligaya Supan, Dada Jose, si Revelito Magallanes nanonood sa atin sa Kalbungan, Victoria Tarlac, si Zenaida Falorina sa Pampanga, at syempre si Alma Galas Mulak. Magandang gabi po sa inyo. Alma Galas, Mutok pala yun. Tsaka itong si Lani Rodejo Albin, nanonood sa atin dyan sa Bicol. Dos Compañeras. Etong question dito ni Mario Salinilla. Sabi niya, good evening po, attorney. Yung tiyahin ko sa Bicol, ayaw po kaming bigyan ng mana dahil daw po patay na ang aming mga magulang na kapatid niya. Ang lupa ng lola namin napatay na. Pwede ba yan? Okay. Kung ang lupa po ay pagmamay-ari ng lola ninyo, pagkatapos supposedly, di ba, magmamana yung nanay ninyo na anak ni lola. So, ibig pong sabihin ang tagapagmana ni lola ay yung mga anak niya, kasama ang nanay ninyo. Ngayon, kung sinasabi ng tiyahin ninyo na hindi na kayo magmamana, wala na kayong parte, mali po yun. Bakit? No? Kung halimbawa po na unang namatay si lola kesa kay nanay, ibig pong sabihin, minana ni nanay yung porsyento, no? Balancing porsyento doon sa property. Anong ibig sabihin nito? Kung isang hektarya ang sabihin natin, 4 na hektarya ang property, 4 ang mga tagapagmana. So 1/4 po doon sa nanay ninyo at yung 1/4 na yun ay dapat na mapunta sa inyo bilang mana ng nanay nyo na minana nyo din mula sa nanay ninyo. Dos Compañeras. Halimbawa naman po na namatay si nanay ninyo pagkatapos, no, sumunod si lola. Ang mangyayari po dyan, maghahati-hati. Ganun pa din, 4 na tagapagmana, yung 1/4, yun pa rin ang pagmamanahan ninyo. Hahalili po yun pa rin ang pagpapartehan ninyo. Hahalili po kayo sa inyong nanay. Ito po yung tinatawag na right of representation. May karapatan po kayong humalili sa inyong nanay na namatay bilang siyang kukuha nung dapat sana'y mapunta sa inyong nanay. Dos Compañeras. So I hope na sagot ko po ang question ninyo, Mario Salinillas. Okay, may question po dito. Hindi binigyan ng lupa kasi babae. Ang tanong ko lang po, attorney, tungkol sa lupa ng aming mga magulang. 4 po kami magkakapatid, 2 ang babae
dalawa ang lalaki. Bago po namatay ang father namin ay pinatituluhan niya ang lupa sa pangalan ng dalawa naming kapatid na lalaki. Kaming dalawang babae ay hindi po isinali kasi ang mapapangasawa daw namin ang dapat na bumuhay sa amin. Dos Compañeras. Ngayon pong matanda na ang mother namin, gusto niyang hatiin ang mga lupa. Katwiran naman po ng mga kuya namin, kanila na ang lupa at wala na, ang tanong po namin, wala na po ba talaga kaming karapatan sa mga lupang ito? Dos Compañeras. Pinakamaganda pong gawin dito, ayusin ninyo yung problemang ito habang buhay pa ang inyong nanay. Bakit? No? Kasi maaari pong mag-testify ang inyong nanay, no? Gawin ninyong testigo ang inyong nanay, pabor sa inyo. Siya po ang makapagsasabi kung ano ang nangyari, bakit napunta yung property sa inyong mga kapatid. So, una, no, kasi importante po kapag problemang pangpamilya, problemang involved ay mga pamilya, kailangan po din ng effort, no? Na talagang kayo ay nagsumikap na magkasundo na para hindi na kayo dumulog pa sa korte. So, para to preserve the harmony in the family, ini-encourage po ang pag-uusap, no? So, pinakamaganda na padalhan ninyo ang inyong kapatid ng abiso, no? Na sabihin po ninyo na gusto ninyong isettle ang estate dahil bagay po ito ng dapat sana'y pagmamanahan ninyo nang mamatay ang inyong ama. So, kailangan po kasing manotify muna sila, no, of your intention na hahatiin ninyo ito at magiging subject sa manahan. No, so magiging witness po yung nanay ninyo dito kung sakasakaling pumunta kayo sa korte. Now, going back, kung hindi po sila papayag na pag-usapan ninyo ito, ay maaari po kayong magsampa ng petisyon para sa annulment of title and cancellation of title. At isama nyo na rin po yung settlement ng estate para magkaroon na din ng partition para yung korte na mag-uutos mismo sa kanila, tanggalin ang title niyan, i-cancel ang title niyan. Pagkatapos ito ay paghati-hatian ayon sa nasasaad sa law on succession. Dos Compañeras. Yun pong pagiging babae ay hindi po basihan para tanggalan ng mana. Specific po ang batas, meron lamang po mga specific na batas na sinasabi kung kailan maaring tanggalan ng mana ang isang tao at hindi po ang pagiging babae kasama doon. Dos Compañeras. Okay, ito si Lani Rodejo Alibin. Paano naman po ang aming mana sa Bicol na nagbenta na ang ibang kapatid na kanilang parte? Ganang hindi pa napan po na sa subdivide na ang property ng namatay na magulang namin. Kapag ka po halimbawa, yung isa sa mga tagapagmana ay nagbenta ng kanyang karapatan, no? Wala pong problema yun sa inyo. Ang importante lamang po, no, isettle ninyo ang estate, i-partition ninyo, pagkatapos yung heir o kapwa ninyo tagapagmana na nagbenta ng kanyang share, doon po mapupunta sa bumili. So bali, ang magpaparte-parte yung buyer, o buyers at saka kayo. So wala po yung issue. Dos Compañeras. Hindi po pinagbabawalan dahil hindi po pinagbabawalan ang mga disposition sa mga ganitong pagkakataon, no? Ang importante lamang po ay later on, no, ma-subdivide, ma-partition na ninyo ang property. I-settle at ma-partition ninyo ang property. Dos Compañeras. Okay, meron pang ibang pagpasensyahan po ninyo, medyo kinakapas ako ng hinanga. Pero pinipilit ko pong basahin ang inyong mga questions. Valentina Rebaya, magandang gabi po sa inyo. Alma Galas Mutok, magandang gabi. At syempre si Leo Havares, magandang gabi po sa inyo. Yung mga iba pang may mga questions, pipilitin ko pong sagutin. Okay, meron daw error. Ito yung question niya. May error
sa paglalagay ng area doon sa deed of sale pagkabentang lupa. Kasi hindi licensed surveyor pinasukat nila. Dapat po kasi ganito po ang sitwasyon para maiwasan yung mga ganito. Importante po na kapag kayo ay magpapasurvey, ay dapat ay licensed at accredited surveyor. Pangalawa, hindi po kayo dapat papayag doon sa tinatawag na table survey lamang. Anong ibig sabihin? Yung lang, parang house show na dating. I mean, hindi yung actual na sinusukat yung mga properties. Pangatlo, kapag ka po nagsusurvey, yung actual survey, pati po yung mga adjacent owners ay nino-notify dahil syempre naaapektuhan po yung portion. Maaari pong makaapekto doon sa portion. Take note po doon sa title niyo nakalagay 45 square meters more or less, di ba? Yung walang parang more or less hindi sakto. Dos Compañeras. Kaya nga po para bahagi po ng due diligence kung kayo ang buyer, natiyakin ninyo na maayos ang survey. Ngayon, kung halimbawa natapos na, nagkabentahan na, o kaya may mga issue, susunod po, mag-i-engage ulit kayo ng licensed surveyor, tinatawag naman na relocation survey. Dos Compañeras. Naimbag Arabi Eva Duques and belated happy birthday ulit, Joseph Abalos. Magandang gabi din sa iyo, Kenneth Arevalo. Late si Kenneth ngayon na. Pagalitan na ito Gael Enriquez. Kasi walang partner si Gael kapag late si Kenneth Arevalo Sila pong dalawa ang nag-a-assist sa atin online. Nagsisilbing online production assistants ko, Kasi nga po, wala pa si Attorney Cam na co-host at partner ko dito. Dos Compañeras. Okay, before we pause for commercial, nandito na po yung issue ng nawawala or nasunog na titulo dahil may question po dito si Dick Morales. Magkano po ba magpagawa ng bagong land title na wala po kasi yung lupa, yung title ng lupa ng tatay ko. Meron ding question dito, Si Eva naman. Itatanong ko lang po kung paano kung nasunog ang titulo ng lupa at magkano magpa-recopy. Dos Compañeras. Pag recopy, parang photocopy lang pupunta dun sa photocopy center, magpapa-recopy or magpapa-scan. That is not how we do it, Dos Compañeras. Kaya nga po next week, wag bukas ko ba tatalakayan? Kaya nga po one of these days, ang isusunod ko pong itatopic kung paano magkaroon or magpa-convert ng ating titulo ng property, yung physical, into an e-title. Ito na po yung uso ngayon. 'Di ba? Dati ba 'yon? Anong color ba 'yon? So, e-title na po ang uso ngayon para mas madali, mas madali kung sakasakaling mawala ang kopya ng titulo natin. Dos Compañeras. So, yan po ang isa sa mga tatalakay natin sa mga susunod na araw. Magandang gabi din kay Myra Evangelista. Itong si Myra Evangelista, meron daw silang property na gusto na hatiin sa kanilang magkakapatid. Ibig sabihin po, may isang title, paghahati-hatian nila ng kanyang kapatid. Importante po unang-una, magpapasurvey po kayo. Yun ang first action na gagawin ninyo. Dos Compañeras. Anyway, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Torresita Fernandez, magandang gabi sa iyo. Ganyan din Ginoong Lanlan Fortes at maraming iba pa. Yung mga ibang nanunood, halos hindi ko na mabasa dahil napakarami pong mga messages. Pero, meron pa rin po tayong bonus question. At yun po doon po akong mapipili, yung sasagot po, doon ako pipili ng isang mananalo tonight. Dos Compañeras. Si Ems ang Nguway Baril, sasagutin ko po ang inyong question.
sa ating pagbabalik. It's 7:15 in the evening. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ang inyong mga lupa problems, no? Nag-check ako ng mga sagot niyo. Yun pong bonus question natin ay hindi related sa ating topic tonight, pero na-discuss ko na po ito. The question is ilang percent ang nadadagdag, no, kapag pumasok ka on a day na declared na special non-working day or special non-working holiday. So, yan, sagutin po natin. Maganda din, dahil marami sa atin ng mga manggagawa naman at sumisweldo, maganda rin na aware tayo sa ating karapatan, no, kapag tayo ay pumapasok. Unless, of course, no, kayo ay hindi entitled sa mga ganitong benepisyo dahil, ibang level na, ibang category na ang inyong employment. Dos Compañeras. Anyway, balikan po natin yung tungkol doon sa... By the way, yung question po muna kanina, patungkol doon sa paghahati ng nasa mother title pa. Gagawin ko na lang po siyang topic tomorrow. So, antabayanan po ninyo yung nagtanong po sa atin tungkol doon sa paghahati ng property at para gawing gawing dalawa, ihatiin sa dalawa ang property from a mother title. Dos Compañeras. So at least meron na po tayong topic tomorrow na aantabayanan ninyo. Kaya yung may mga lupa dyan, gusto maghati. Pero of course, hindi dun sa papasok sa rollout, baka naman kasi nagsiset up pa yung subdivision na walang mga development, Dos Compañeras. Christian Monreal, magandang gabi sa iyo dyan sa Marinduque. Magandang gabi din sa iyo Brian Peña Cruz, Marlinda Ibale. At sorry naman, wag na daw banggitin ang pangalan niya. Pasensya na po kayo, nabanggit ko na. Pero I think may question din siya. Okay, sasagutin ko po yung ibang mga questions pa na naiiwan. So, kung nasunog ang titulo, sinasabi po doon sa article, sa section 109 ng yung Property Registration Decree PD 1529 na kailangan po ninyo, nabanggit ko na, again, you execute yung an affidavit of loss, notarized. Yun po ay ipapa-annotate ninyo doon sa Register of Deeds. Dos Compañeras. Magkakaroon din po, pagkatapos mong ma-annotate, again, you get a copy of the certified true copy ng title with the annotation na po na nawawala na ng inyong affidavit of loss. Dos Compañeras. Tapos syempre, kailangan po ninyong magpetisyon sa korte. Kaya nga po napaka-importante petition sa korte for replacement of lost title. Iba naman po kapag ang nawawala ay yung nandoon sa Register of Deeds. Iba naman po yun. Reconstitution of title. Pero ito po yung nakakainisan. Kapag po yung title ng ating property in the possession or in the custody of the Register of Deeds ang nawala, problema pa rin natin. Bakit? Tayo pa rin po ang magpipetisyon sa korte for reconstitution of a lost title. Di ba tayo ang gagastos? Paano kung ito ay nawala or na-misplaced dahil sa kapabayaan ng, of course, wala namang dong sasadya, kapabayaan ng taga-Register of Deeds. Tayo ang gagastos. Dos Compañeras. Matagal po ang mga, especially mga ganitong reconstitution. Bakit? Alam niyo po ba, na kapag ganito, nagpapapublish pa sa National Printing Office. Hindi po basta-basta kung saan lamang. At napakahaba po ng pila doon. Dos Compañeras. Siyempre, may mga kaukulang gastos po ito. And of course, kakailangan ninyong mag-engage ng abogado because there are technicalities. No, there are requirements na kailangang i-comply at mas maganda, mas maiintindihan ito ng isang abogado. Dos Compañeras. Palalaliman po natin ang ating talakayan. But if you want more of that, we have discussed that in the past. Kung yung hanapin niyo po yung title ng attorney, nawawala ang title ng lupa ko.
Yan. Meron po tayong previous episode sa Dos Compañeras na yan. Iba naman pong usapin. Ito yung question kasi tungkol sa iniipit na titulo ng property. Ang question niya, paano po ang gagawin kung halimbawang iniipit po ng kapatid ang titulo dahil sinasabi po niyang ibinigay ito sa kanya ng lola namin. Bale, mana po ito dapat ng mama namin. Dos Compañeras. Okay. Kung buhay pa ang mama mo, ang mama mo dapat ang nag-aasikaso nito, hindi ikaw. Unless of course authorized ka by a special power of attorney. Meron pong iniipit. So identified po ninyo, alam po ninyo kung nasaan. Kailangan din po ninyo, would you believe? Kailangan din po ninyong magpadala or magsampa ng petition sa korte para sa surrender noong withheld title. So, ano sa klapan? Kaya nga po importante, kapag tayo may mga importanteng dokumento, mga mahalagang dokumento, laging safekeeping ang importante, no? Ilagay natin sa ligtas na lugar, hindi na-access ng kung sino man, hindi napapakialaman ng kung sino man, ligtas sa sunog. Kaya lang kasi, 'di ba, sa atin hindi naman natin afford yung mga ano bang tawag doon, Adi? yung vault, no? Yung fireproof, yung vault na hindi basta-basta masusunog, 'di ba? Dos Compañeras. Kamahal din naman ng mga ganung mga gamit, no? Especially sa atin, syempre ang priority natin ang makapaglagay ng makakain natin sa ating hapagkainan. Dos Compañeras. So kapag iniipit po ng kung sino mang Poncio Pilato ang lost title natin, kailangan po ninyong dumulog sa korte para ipetisyon na ma-surrender ang surrender ang withheld title. Dos Compañeras. Kung halimbawa po na magmamatigas yung nag-iipit ng titulo na ito at hindi pa rin siya susunod, maaari pong ipag-utos naman ng korte na cancelahin na yung title na yan na iniipit ng kung sinong Poncio Pilato at Register of Deeds. Issuehan mo ng bagong kopya itong nagpipetisyon na ito na may-ari. Dos Compañeras. But syempre, dadaan po ito sa hearing. Medyo matagal-tagal din, no? Kasi kailangan po talaga ninyong patunayan ang inyong karapatan doon sa title na iniipit ng kung sino. Kasi baka naman yung nag-iipit at ayaw mag-release ng kopya ng titulo na ito ay merong karapatan, no? Sa possession, no? Doon sa kopya ng title ng property. Dos Compañeras. Ito po ay walang kinalaman sa lupa, pero sasagutin ko din kasi nakapangako ako sa kanya. Kasi sabi niya, makikisuyo po, abangan ko po sa programa niyo. Ang sagot, hindi na po ako nakakatulog. May pinahiram po kasi ako na pera sa dati kong office mate. May in-issue sa akin na post-dated checks as payment, pero nung nag-mature, no, lagi niyang pinapadelay ang pagdideposit ng checks. More than 5 months na po at kailangan ko na din ng pera, pero siya pa nga po ang galit. Kaya sinabi kong i-deposit ko na yung mga check kahit pa mag-bounce. Nagalit po siya at sinabi niyang kayang-kaya niyang i-edit yung mga messages ko at babalikan niya ako at palalabasing bumibili ako sa kanya ng droga. Magagamit po bang ebidensya yung text messages para kasuhan ako? Dos Compañeras. So, ganito na lang ang isipin mo, para medyo matahimik ka. If I were you, i-deposit mo na yung check Kasuhan mo siya ng violation ng BP22, bouncing checks. Yung usapin ng droga na idadawit kanya, babalik din sa kanya yun. Bakit? Kung ibig sabihin, pag sinabi niya, bumibili po siya sa akin ng droga, so ibig sabihin, tulak siya. Take note, mas mataas po ang parusa sa pagtutulak ng droga, di ba? Mas mataas po ang parusa sa pagtutulak ng pagbebenta ng droga dahil ito ay non-bailable, no, di ba? Mas mahirap 'yun. Dos Compañeras. Saka kung mapatutunayan mo naman na pineke yung mga text messages mo, inedit,
well, kung text yan, syempre ipagkukumparahin yung text message, yung nasa phone niya at saka yung nasa phone mo. So dapat ay consistent, di ba? So makaka-create na ng doubt. Dos Compañeras. Kaya wag mo rin i-delete yung inyong mga conversations. Di ba? Dos Compañeras. So sabit din siya dyan kapag pineke niya o kapag sinuplong ka niya, sinabing bumibili ka ng droga. So, ibig sabihin, kung bumibili ako na sa'yo ng droga, posibleng ako user lang, ikaw, dealer ka. So, mas malaki ang parusa mo, di ba? Dos Compañeras. So, kalamahin mo ang loob mo. Sabi nga nila kay Deo Macal. Ito, ninakaw po na lupa. Attorney, ano po ba yung nagnakaw ng lupa? Pwede po bang kasuhan ng robbery? Kapag literal na ninakaw, anong ibig sabihin ng land grabbing? Yung physical na takeover sa property ninyo. Meron po sa batas na yung occupation of real property or usurpation of real rights in property. Na meron din pong parusa na babayaran mo yung mga, kumbaga yung may babayaran ka na fine, no? Meron pong amount na binabanggit, mga 50 hanggang 100% of the total amount na nakuha noong nag-usurp, no? Yung nag-take over. Dos Compañeras. Pero kung halimbawa ang ninakaw naman po ay yung physical na kopya ng titulo, ay ibang usapin naman po yun. Maari po itong theft, maari po itong robbery or qualified theft. Depende sa kung paano po ninakaw yung kopya ng titulo. Dos Compañeras. Maraming salamat po sa pagtsatsaga nyo sa akin. Bagamat medyo hingal-hingal pa talaga ako. Pasensya na kayo, ha? Ang kasama ko po sa opisina ay kumain ng napakaraming mani bago ang programa. Inubutuloy ako lalo. Dos Compañeras. Anyway, sa question natin na ilang porsyento ang madadagdag sa sweldo kung papasok sa araw na deklaradong special non-working holiday? The answer is 30%. Dos Compañeras. At ang winner natin tonight, ipadala lamang po ang inyong GCash number sa akin at yun po ay ipapadala ko ang inyong premyo on Saturday sa ating, itatransfer ko sa inyo. Congratulations sa iyo, sumagot siya ng 30%. Rodney UC, congratulations sa iyo. Again, ipadala po ang inyong GCash number sa akin at dyan ko po ipapadala ang 500 pesos. Courtesy of me and my sponsor. Nakasama ko po tonight, Het Del Moro. At sino pa yan? Ikaw lang, Het Del Moro. And of course, magandang gabi sa iyo, Chief Al Villanueva ng LTO. Bukas po ulit magsama-sama tayo, ha. So topic po natin yung paghahati ng isang naka-mother title pa, ng property na naka-mother title pa. Attorney Rina Seco po, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.